Magandang araw, class! Mabuhay! Muli, ako si Mrs. A at nandito na naman ako upang ituro naman sa inyo ang nilalaman ng ika-4 na module sa unang quarter ng AP10 na pinamagatang Mga Panganib Dulot ng Suliraning Pangkapaligiran. Para sa ika-4 na module, ang pinakamahalagang kasanayan sa pagkatuto ay ang natutukoy ang mga paghahandang nararapat gawin sa harap ng panganib na dulot ng mga suliraning pangkapaligiran. Sa ilalim nito, tatalakayin natin ang mga sumusunod na paksa. Una, mga paghahandang nararapat. Kalikasan. Halimbawa ay bagyo, lindol, tsunami, thunderstorm, storm surge, at landslide. Ang disaster ay tumutukoy sa mga pangyayaring nagdudulot ng panganib at pinsala sa tao, kapaligiran, at mga gawain pang-ekonomiya. Ang disaster ay maaaring natural o natural disaster gaya ng bagyo, lindol, at pagputok ng bulkan. Maaari din na ang disaster ay gawa ng tao o man-made disaster tulad ng digmaan o polusyon. Ang vulnerability ay tumutukoy sa tao, lugar, at infrastruktura na may mataas na posibilidad na maapektuhan ng mga hazard. Ang pagiging vulnerable ay kadalasang naiimpluwensyahan ng kalagayang heograpikal at ng antas ng kabuhayan. Ang risk ay tumutukoy sa inaasahang pinsala sa tao, ari-arian at buhay dulot ng pagtama ng isang kalamidad. Ang resilience naman ay tumutukoy sa kakayahan ng pamayanan na harapin ang mga epektong dulot ng kalamidad. Sapagkat ang kalamidad ay madalas na hindi masabi kung kailan darating,
Ang paghahanda ay mahalaga sa kaligtasan ng mga tao. Silang alila sa pagkakasyo o kahit sila ay nasa pinag-ligtas na lugar. Kung handa ang isang komunidad at lagi ng pamasin sa nagbabantang panganib, maiiwasan o mababawasan ang pinsala sa buhay o ari-arian ng mga naninirahan nito. Narito ang mga paalala at mga bagay na nararapat gawin bilang paghahanda sa mga kalamidad, panganib at sakuna. Palagi ang subaybayan ng mga anunsyo o kabiyak na alerto sa radio, TV o internet tungkol sa bagyo, storm surge, tsunami, buhawi, baha, flash flood, o landslide, lalo na kung ang lugar na tinitirhan ay lagi naapektuhan ng mga ito. Alamin at intindihin ang lagay ng panahon at mga panganib o krisis na maaaring makaapekto sa pamilya o sa komunidad. Sa tahanan, lumikha o magtalaga ng isang ligtas na silid o pinakaligtas na lugar at tiyaking alam ito ng lahat ng miyembro ng pamilya. Tiyakin at ipaalam din sa bawat miyembro ng pamilya kung saan sa pamayanan maaaring magtungo kung kakailanganin ng evacuation o pagligtas. Magtalaga ng isang responsableng miyembro ng pamilya na magiging point of contact sa mga panahon ng kalamidad. Tumukoy at ipaalam sa bawat miyembro ng pamilya ang mga lugar na maaaring pagtutunan kung sakaling magkakahiwa-hiwalay sa panahon ng trahedya. I-save sa cellphone o phone book ang mga emergency telephone number. Magpaskilin at listahan ito malapit sa inyong telepono o sa strategic place ng tahanan. Sa huli, magsaliksik o sa first aid CPR at iba pang kaalaman upang mailigtas ang buhay. Mga uri ng hazard at ang mga paghahanda. Bagyo. Ang Pilipinas ay nasa lokasyon ng Pacific Typhoon Belt. Ang mga Pilipino ay nakaranas ng 21 bagyo sa loob ng isang taon. At ilan sa mga ito ay lumalakas na bagyo na nagdudulot ng malaking pinsala tulad ng Yolanda, Odette at Ursula. Mga dapat gawin bago dumating ang bagyo. Ihanda ang radyo, flashlight at ekstrang baterya. Maganda ng pang-emergency na pagkaing hindi agad nasisira katulad ng delata at biskwit. Lalagyan ng tubig, first aid kit o gamit at gamot na pangunang lunas at mga plastik na supot. Patibayin o palakasin ang kakayahan ng haligi, bubong at mga bintana ng bahay laban sa malakas na ihip ng hangin. Maaaring magsagawa ng paglalagay ng brace, pagtatali at pagpapako ng maayos sa mga ito. Putulin ang mga mahahabang sanga ng mga punong kahoy na malapit sa bahay. Mga dapat gawin habang bumabagyo. Sumabaybay sa radyo, television o internet ukol sa regular na anunsyo o babala tungkol sa pagkilos, direksyon, lakas at eksaktong dako ng bagyo. Maaari ding makibalita sa mga barangay officials o mga kapitbahay. Kung may pagkakataon pa, i-double check kung may mga gamit pang emergency na nakalagay sa lalagyang hindi nababasa. Huwag maging kampante, mag-ingat sa mata ng bagyo. Iwasan ang paggagala, hanggat maaari ay ikansila o ipagpaliban ang mga lakad. Mga dapat gawin bago ang pagbaha. Alamin ang mga warning, alert system at signal sa inyong barangay. Makinig sa ulat ng panahon mula sa Pag-asa. Obserbahan ang sitwasyon ng lugar. Ihanda ang pangunahing kakailanganin sa paglikas tulad ng pagkain, tubig, gamot, cellphone, kumot at iba pa. Ilagay sa mataas na bahagi ng bahay ang mahahalagang gamit o kasangkapan. Ilagay sa plastik ang mahahalagang dokumento at papeles.
Igarahe ang sasakyan sa mataas na dako. Alisin ang koneksyon ng baterya. Ilipat din ang mga alagang hayop sa ligtas na lugar. Maghanda o mag-imbak ng pagkain at malinis na inuming tubig. Ilagay ang mga ito sa mataas na lugar. Siguraduhing magkakasama ang lahat ng miyembro ng pamilya at ihanda ang bawat isa sa anumang mangyayari. Alamin ang pinakamalapit na evacuation center. Abangan ang warning signal na ibibigay ng opisyal ng barangay tungkol sa paghahanda sa paglikas. Sa panig ng Barangay Disaster Coordinating Council, dapat itong maghanda ng kanilang gamit tulad ng malalaking flashlight, radyong de baterya, warning device, at iba pa. Mga dapat gawin habang may baha. Umiwas sa mga lugar na may tubig baha, lalo na kung hindi nakasisiguro sa lalim nito. Sa mga motorista, itigil ang daladalang sasakyan sa mataas na lugar. Pagbawalan ng mga bata na maglaro sa baha. Huwag languyin o tawirin ang mga binahang lugar. Tiyaking naluto ng mabuti ang mga pagkain at iwasang marumihan ang mga tirang pagkain. Pakuluan ng tubig mula sa gripo o poso bago ito inumin. Mga dapat gawin paghupa ng baha. Mag-ingat sa pagpasok sa binahang bahay. Maging alerto sa mga bagay na maaaring pagsimula ng sunog. Itapon ang mga pagkain at inuming narumihan ng tubig baha. Lutuin muna ng mabuti ang pagkain at pakuluan ng tubig bago kainin o inumin. Ipaalam kaagad sa mga kinauukulan ng mga nasirang pasilidad gaya ng poste at kawad ng kuryente. Tiyaking nasiyasat ng mabuti ng isang marunong sa kuryente ang switch ng kuryenteng nabasa at lahat ng gamit na dekuryente bago gamitin muli ang mga ito. Landslide. Nagaganap ang landslide sa pagbagsak ng lupa, putik o mga malalaking bato dahil sa pagiging mabuway ng burol o bundok. Karaniwan itong idinudulot ng malakas o tuloy-tuloy na pag-ulan o di kaya naman ay paglindol. Nagiging dahilan din o nakapagpapalala ng landslide ang pagmimina, paggawa ng kalsada, di akmang paggamit ng lupa at pagputol ng mga puno sa kagubatan. Mga dapat tandaan. Ang landslide ay walang babala. Sa mga pagguhong sanhi ng paglindol, ang lindol mismo o mga aftershock nito ang magsisilbing babala. Malaki rin ang epekto ng matinding pag-ulan dahil sa pagkababad ng lupa sa ulan, napapadali nito ang pagguho ng lupa. Dahil walang babala, wala ring sapat na oras o panahon upang makalikas. Iwasan ang mga natukoy na mapanganib na lugar hanggat maaari. Iwasang magtayo ng anumang estruktura sa mga lugar na ito. Magbuo ng sistema ng babala sa komunidad para sa lindol at mga dulot nitong hazard katulad ng landslide. Magbuo ng evacuation plan para sa mga lugar na may banta ng panganib. Tiyaking makapagtukoy ng mga ligtas na relocation site. Magtayo ng mga warning stations at palagian itong bantayan upang makapagbigay ng babala kung kinakailangan. Piliing mabuti ang paglalagyan ng mga rain gauge upang ito ay makakuha ng sapat na dami ng ulan. Regular itong i-monitor upang maging wasto ang basihan ng warning signal. Ito ay kailangang mabantayang mabuti upang hindi masira at magsilbi para sa wastong gamit ng taong bayan. Magsagawa ng pagsasanay sa mga taong bayan hinggil sa pagbasa ng rain gauge. Maiging laging may nakahandang mga relief goods ang lokal na pamahalaan sapagkat mataas ang posibilidad na makulong o ma-isolate ang ilang mga barangay dahil sa pagguho ng mga bundok. Gawing batas ang pagbawal sa pagtutroso at magkaroon ng programa o polisiya sa pagtatanim ng mga punong kahoy. Mga dapat gawin bago ang tsunami.
Ang tsunami ay di pangkaraniwang pagtaas ng alon sa dalampasigan na gawa ng malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Ang mga alon na ito ay maaaring lumagpas sa taas na 5 metro. Kaya naman, dapat alamin kung may panganib ng tsunami sa inyong lugar. Alamin ang lugar na paglilikasan at ang pinakamabilis at ligtas na daan patungo rito. Makilahok sa mga pagsasanay at paghahanda ng komunidad sa baha. Magtanim ng mga bakawan at puno sa tabing dagat. Ihanda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya. Mga dapat gawin habang may tsunami. Tandaan ang mga senyales tulad ng paglindol na may sapat na lakas para maramdaman, bigla ang pagbaba o pagtaas ng tubig dagat at dagundong ng papalapit na tsunami. Huwag manatili sa tabing dagat matapos ang malakas na lindol, agad na pumunta sa mataas na lugar. Huwag pumunta sa tabing dagat upang panoorin o kuhaan ng larawan ng tsunami. Mga dapat gawin matapos ang tsunami. Lisanin lamang ang evacuation area kapag ligtas na ayon sa kinauukulan. Lumayo sa dagat hanggang walang abiso ang mga kinauukulan na ligtas na. Alamin kung may nawawalang kaanak o kakilala at i-report agad sa kinauukulan. Dalhin sa pinakamalapit na ospital ang mga nasugatan at may karamdaman. Siguraduhing walang basa o nakababad na outlet o kagamitan bago buksan ang linya ng kuryente. At suriin ang bahay kung may nasira at ipaayos ang mga ito kung kailangan. Lindol. Ang lindol ay isang natural na penomena kung saan ang lupa ay yumayanig. May dalawang sanhi ang lindol. Ito ay maaaring dahil sa pagputok ng bulkan o ang tinatawag na volcanic earthquake sa Ingles. Ang lindol ay resulta ng paggalaw ng magma sa loob ng bulkan na nagdudulot ng paggalaw ng lupa. Ang isa pang sanhi ay ang paggalaw ng fault lines na tinatawag na tectonic earthquake sa Ingles. Ang lindol ay may dalawang sukat, ang intensity at ang magnitude. Ang magnitude o kalakasan ng lindol ay ang sumusukat sa lakas ng lindol mula sa pinakasentro nito na tinatawag na epicenter. Ang intensity naman o tindi ang sumusukat sa yanig na nararamdaman ng tao. Mga dapat gawin bago ang paglindol. Una, magplano at magkaroon ng usapan ng pamilya tungkol sa lindol. Pag-usapan kung saan kayo magkikita-kita kung sakaling mawalay sa isa't isa pagkatapos ng lindol. Pangalawa, dapat nating siyasatin ang mga bagay sa loob ng ating bahay na maaring mahulog habang lumilindol. Ilagay ang mga mabibigat na bagay sa ibaba at ang mga magagaan naman sa itaas. Importante ang ganitong gawain lalo na't para maiwasan ang ating pagkabagok kung may mahulog na bagay sa ating ulo. Pangatlo, kailangan natin maghanda ng first aid kit. Tayo dapat ay magkaroon ng ganito dahil naglalaman ito ng mga importanteng pangangailangan na maaaring gamitin kung sakalin tayo ay nakulong sa isang bahagi ng lugar. Ito ay nilalamanan ng mga delatang pagkain, tubig, radyo, mga baterya, gamot, at iba pang mga importanteng pangangailangan na maaaring magamit sa isang linggo o higit pa. Pang-apat, alamin kung paano patayin ang lahat ng kagamitan na umaandar gamit ang kuryente upang maiwasan ang disgrasya. Ito ay para maiwasan ang pagkasunog ng ating mga ari-arian. Ang huli, dapat lagi tayong alerto at manood ng balita tungkol sa paparating na mga sakuna, hindi lang sa lindol, pati na rin sa mga bagyo, tsunami at iba pa. Mga dapat gawin habang lumilindol. Una sa lahat, iwasan ang pagiging matatakotin. Kailangan ay kalma lang upang ikaw ay hindi mataranta. Pagkatapos kapag naramdaman ng may lindol, huwag nang umalis sa pwesto. Huwag hahayaan na ikaw ay tatayo at lalakad pa kapag may lindol.
Maghanap ka agad at mag-isip kung saan pwedeng sumilong upang hindi malaglagan ng anumang bagay na mahuhulog mula sa itaas. Iwasan din na pumuesto sa isang lugar na may mga ilaw dahil baka mabagsakan ka nito. Importanteng protektahan una ang ulo. Kung may nakitang lamesa o upuan, magtago sa ilalim nito at takpan ang ulo. Siguraduhin din na ang sinisilungan ninyo o pinagtataguan ay matibay. Kung wala naman makita na lamesa o upuan na pwedeng pagtaguan, maaari na kamay na lang ang pantakip sa ulo. Sunod, kung ikaw ay may mga kasama, kailangan ay hindi kayo magkahiwa-hiwalay. Delikado kapag kayo ay nagkahiwa-hiwalay dahil mahihirapan kayong hanapin ang isa't isa. Ugaliing tiyakin na ang lahat ng iyong kasamahan ay magiging ligtas, hindi lang sa pagkaroon ng lindol, pati na rin sa mga bagyo. Kung naabutan ka naman ng lindol sa kalsada at kasalukuyang naglalakad, huwag nang magtangkang lumakad pa o tumakbo dahil mas delikado. Mas mabuti kung uupo na lang, tatakpan at poprotektahan ang iyong ulo nang sa ganon ay hindi madisgrasya. At kung ikaw naman ay hindi makaalis sa isang mataas na building, huwag na din tumakbo pa dahil delikado at baka madisgrasya pa. Hintayin na lang na huminto ang lindol at mga paparating na mga pulis at ambulansya na tutulong sa mga natabunan ng mga bagay. At sa huli, ugaliing laging maging alerto sa mga hindi inaasahang pangyayari. Kailangan na maging alerto sa mga mangyayari dahil merong mga hindi inaasahang sakuna tulad ng aftershock o kasunod ng mga lindol. Dapat ding tignan at magmasid sa bawat paligid para malaman kung may nangangailangan ba ng tulong. Mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Una, kailangan muna nating suriin ang sarili kung mayroon tayong natamong mga sugat. Importanteng hakbang ito para malaman natin kung kailangan pa natin kumonsulta sa doktor. Ikalawa, suriin kung mayroong maliit na sunog at patayin ang mga ito. Ito ang karaniwang resulta kung mayroong naiwan ng mga nakasinding sigarilyo, nasira ng mga kawad ng kuryente at mga napabayaang niluluto sa kusina. Ikatlo, siguraduhin nakasuot ng sapin sa paa para maiwasan ang mga babasaging bagay na nahulog. Dapat nating gawin ito para maiwasan ang ating pagkasugat dahil sa mga bubog, dahil sa pagkabasag ng mga salamin, dahil sa lindol. Ika-apat, kung hindi ka makakalabas sa iyong kinalalagyan, dapat takpan ang bibig para maiwasang malanghap ang mga nakakapahamak na kemikal at gumawa ng anumang ingay para makakuha ng pansin para mailigtas. Ika-lima, umiwas sa mga sirang gusali para maiwasan ang maaaring pagguho nito. Dapat din natin gawin ito para maiwasan natin ang mga pagbagsak ng mga mabibigat na bagay tulad ng mga bitak na simento at mga bubog. At sa huli, makinig sa radyo para sa mga importanteng impormasyon. Importanteng hakbang ito para lagi tayong alerto sa mga parating na sakuna tulad ng mga aftershocks. Importante rin ito para makapaghanda tayo ng mas maaga para sa ating kaligtasan. Epidemya. Ang epidemya ay mabilis na pagtaas ng bilang ng mga kaso na nakakahawang sakit nang mas mabilis kaysa normal nitong pagkalat sa isang partikular na lugar. Halimbawa ng mga nakakahawang sakit ay tigdas, dengue, malaria, diarrhea at cholera. Mga dapat gawin upang makaiwas sa epidemya: panatilihing malinis ang kapaligiran mula sa tahanan hanggang sa buong pamayanan sa pamamagitan ng sama-samang paglilinis ng mga lugar na pinagmumulan ng sakit tulad ng baradong kanal, basurahan at palikuran. Kumain ng gustong pagkain at iwasan ng mga junk foods tulad ng chichirya at soft drinks, lalo na sa mga bata. Sa mga komunidad na walang potable water system, pakulo ang mabuti ang tubig bago inumin. Pabakunahan ng mga bata laban sa sakit. Ang mga barangay clinics ay may libreng serbisyo ukol dito. Ang pagkakaroon sa isang komunidad ng mas mataas sa 2 bilang ng kaso ng mga nabanggit na sakit ay senyales na ng pagkalat ng sakit na maaaring mauwi sa epidemya.
Kaya i-report kaagad ito sa pinakamalapit na barangay, Barangay Health Emergency Response Team at o kinauukulang ahensya ng Department of Health. Mga ahensya ng pamahalaan na katuwang sa pagharap sa mga hazard. National Disaster and Risk Reduction and Management Council. Ito ay ahensya sa ilalim ng kagawaran ng tanggulang pambansa na may pananagutan na tiyakin ang kaligtasan at kabutihan ng mga mamamayan sa panahon ng sakuna. Department of National Defense. Pinangangalagaan nito ang kapayapaan at kaayusan ng bansa. Tumutulong din ang mga sundalo sa paglilikas ng mga mamamayan kapag may kalamidad. Office of the Presidential Advisor for Peace Process. Ahensya ng pamahalaan na nangangasiwa sa mapayapang pakikipag-ugnayan at negosasyong may kinalaman sa panloob na hidwaan o internal conflicts at rebellion sa bansa tulad ng CPP, NPA, NDF at hidwaan sa pangkat ng mga Moro. Department of Interior and Local Government. Ito ang namamahala sa mga unit ng lokal na pamahalaan tulad ng mga barangay, bayan, lungsod o lalawigan. Metro Manila Development Authority. Nilikha upang mabigyan ng tuwirang serbisyo ang mga mamamayan sa Metro Manila o NCR. Department of Education. Ito ay namamahala sa mga bagay na may kinalaman sa pagpapaunlad ng batayang edukasyon sa ating bansa. Kapag parating ang matinding bagyo o ibang kalamidad, kadalasang ginagamit na pansamantalang tirahan ng mga mamamayan ang mga pampublikong paaralan. Department of Social Welfare and Development. Ito ang namamahala sa mga programa ng pamahalaan para sa paglilingkod sa lipunan lalo na sa mahirap. Kapag may kalamidad, itong nangunguna sa pagtulong sa mga nasalanta. Department of Public Works and Highways. Ito ang nagsasaayos ng mga lansangan, daan, tulay, dike, at iba pang infrastruktura ng pamahalaan na nasisira kapag may baha o lindol. Department of Health. Ito ang nangangalaga ng kalusugan ng mga mamamayan ng bansa tulad ng pagsugpo sa pagkalat ng kolera, tigdas at iba pang nakahahawang sakit lalong-lalo na kapag may kalamidad. Philippine Atmospheric, Geophysical, Astronomical Services Administration. Ipinararating ng pangasiwaang ito ang lagay ng panahon. Nagbibigay babala ito sa pagdating ng bagyo. Nag-uulat ito tungkol sa lakas ng hangin, ulan at galaw ng bagyo. Department of Environment and Natural Resources. Pinangangalagaan nito ang kapaligiran at likas na yaman ng bansa. Kapag may matinding kalamidad, tumutulong ang kagawaran ng pamahalaang ito sa pagsasaayos ng ating kapaligiran. Mahalaga ang pagkakaisa at pagtutulungan ng ahensya ng pamahalaan at mamamayan sa pamamagitan ng pagpapatupad at pagsunod sa mga polisiya na inilulunsad upang mabawasan ang risk ng hazard. Gayon din, maging mapanuri tayo sa mga impormasyong sinusundan, binabasa, pinapakinggan o pinanonood at laging sumubaybay sa mga anunsyo mula sa mga ahensya ng pamahalaan. Muli ako si Mrs. A na nag-iiwan sa inyo ng isang magandang araw. Hanggang sa muli nating pagkikita, paalam!